Nakatutok sa akin, duguan siya, wasak yung mukha, tinututukan niya ako ng baril. Ano yun eh, dumating sa punto na impyerno na. Impyerno sa akin, tsaka impyerno sa mga taong kahalubilo ko. Sinayang mo talaga yung buhay mo. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoya. Sa araw nito mga kaibigan ay special na naman na celebrity ang ating makakapanayam. He is an award-winning actor at hindi ito nawawala ng trabaho because he's one of the most in-demand actors sa kasalukuyan. Mga kaibigan, ang nag-iisang Soliman Cruz! Maraming po salamat. Maraming salamat. Alam niyo mga kaibigan, kagagaling lang niya ng Nueva Ecija sa pagtatapos ng kanyang bagong pelikula. Ayan, nasa ano mo, In the Name. In Thy Name. In Thy Name pala. Opo, In Thy Name. Makoy de Leon. Opo. Makoy de Leon. Ano naman ang role mo in this movie? Ako po isang principal sa isang maliit na eskwelahan sa Basilan, Claret School. Kami po yung eskwelahan isang pinuntahan ng mga Abu Sayyaf at kinidnap po kami. Ito po yung storya ni... Parang may pagka-true to life story, Apo. no? Oo. 17 years ago, ito po yung naganap ng 17 years ago na ang Abu Sayyaf ay pumunta sa mga eskwelahan sa Basilan. Kinidnap niya lang ang mga estudyante, ang mga guro, ang principal at si Father Gallardo. Napakaswerte ni Makoy de Leon. I think this is his first lead. Opo, no? ito po. Oo. Ito po. Oo. May pagka-action drama ang tema ng pelikula. Opo. Kumusta ka na, Sol? Kasi like, nung sinabi ko kasi napaka-colorful ng buhay. Ikaw na nga ang magdugtong, bakit colorful ang buhay mo? Hindi black and white. hindi black and white ang buhay ko. Kaya colorful. Okay yun na. Okay yun na. Sa teatro ka talaga nagsimula, Opo. di ba? So, paano to? Yes, tita. Kasi kami mga anak ng sundalo, mga ordinaryong sundalo, tinatawag na enlisted men. Merong isang kampo sa Tambo na ang pangalan ay Camp Claudio, kung saan doon ang housing benefits ng gobyerno sa mga ordinaryong sundalo. So, tuwing summer during the time, nagbibigay ng arts workshop ang AFP at sinusundo kami ng bus ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard at dadaling kami sa Nayong Pilipino para mag-arts workshop. Okay. Doon, pwede ka mamili ng folk dance, choral, arts and crafts at drama. At ang pinili mo ay? Drama. So as early as then, meron ka na talagang leaning sa acting? Hindi naman po kasi hindi naman ganun ka-conscious kasi kaya ako naman pinili yung drama kasi maraming chicks. Ayan. So that was the reason. Opo. And then? Kasi ang guro na pinadala doon ng Armed Forces ng Philippines ay hindi basta-basta mga guro eh. Ito po si Onofre Pagsanghan ng Ateneo, ng Dulang. Wow, no less. Dulang Sibol. Oo. Si Lucrecia Urtula na National Artist for Dance. Wow. Lucrecia Casilag, National Artist for Music. Yes. Ayun ang pinadala nila para magturo sa Hindi basta-basta. Hindi po basta-basta. Seryoso sila. Seryoso sila sa programa nila. Na bigyan ng binipisyong pangkultura ang mga anak ng mga ordinaryong sundalo. And then from there? Mula doon, kasi tinatagpo ang Philippine High School for the Art, ngayon kinuha pong director si Onofre Pagsanghan, pero hindi niya, ito'y tinanggihan niya. Kasi gusto niya, si Onofre Pagsanghan, isa sa mga idol ko, napakasimpleng guro. Parang ako, sasabihin ko, kung ako'y anong gusto kong maging, gusto kong maging siya. Na pag ako hindi na maarte, nagtuturo na lang ako ng mga bata. Pagkatapos po noon, binuksan yung Philippine High School for the Arts, inirekomenda niya po ako na mag-aral doon. So, yung 3 years ng high school ko, doon ko po ginugol. Kami mga scholar po ng bayan at nag-aaral ng Alam mo, first time ko ito narinig. First time ko ito narinig na meron palang high school for the arts Opo, in meron. Laguna. In Opo. Laguna, di ba? Ang pangalan, Philippine High School for the Arts. Sino makapanabayan mo na nasa showbiz na ngayon? Ang ngayon po, si Charmaine Centenera Buen Camino.
Oh, napakahusay ring actress. Tapos oo. galing din po doon si Raymond Red, si John Red. Direktor, yung magagaling na direktor. Oo, Yes. si oo. Nicolas Pichay, isang mahusay na manunulat. Nung nag-graduate po ako ng high school for the arts, yung teacher ko sa theater sa Makiling, teacher niya rin si Onofre Pagsangan. Okay. Ngayon, si Ginoong Onofre Pagsangan ay pumunta na lang sa Ateneo at ibinigay doon sa teacher ko na magturo nung workshop sa mga anak ng military. Ngayon naman, yung teacher ko, nung lumabas siya doon, ako naman ang kinuhang teacher. Nung inirekomenda ako sa Philippine High School for the Arts, yung naging teacher ko doon, si Ginoong Dindo Angeles. Tapos, noong nag-graduate ako ng high school, nag-apply akong apprentice sa kanya. Yung lahat ng position si Onofre Pagsangan, binigay sa kanya. Tapos, nung siya pumupunta na sa advertising, gusto niya ibigay rin sa akin yung position na pinamana sa kanya ni Onofre Pagsangan at ipapamana niya sa akin. Pero, naligaw ako ng landas. Speaking of naligaw ng landas, mga kaibigan mo or less alam nyo na to, paano ka naligaw ng landas? Kasi unang-una, nung dekada 80, doon po lumabas kasi naniniwala ako, may dinidesign silang yung mga drugs na ipinapangalap nila sa mga tao. So, ito po, ang design nila, nung mga panahon na yun, nagsisimula, yung tinatawag nilang speed. So, it's some meth, ang tinatawag na street name nun ay shabu. Bago pa lang Oo, noon, bago no? pa lang ho yun. Okay. Bago pa lang ho yun. At nung natikman ko, nagustuhan ko. Nung nagustuhan ko, pinaulit-ulit ko hanggang naging sakit ko na. Yung sakit na addiction. You got addicted to Yes, it. yes. oo. Sa madaling salita, I got addicted. Kasi ayun ang punto talaga nila. Yung kanilang market, gawing Yes. Oh, addict yes. mo para yung... Hanap-hanapin mo. hanap-hanapin mo. At bibili ka talaga. Bibili ka ng bibili. Right. Malaking pera sa kanila. Sa pagkakaalam ko, parang naging in and out ka ng rehab. Yes, correct Oo, po yan. oo. Correct. Anong naging reaction or lalo na ng pamilya mo, especially your parents? Wala ka ng father at that time. Opo. Oo, mother mo na lang. Opo. Napakahirap po talaga para sa nanay ko. Kaya ngayon, dumating sa punto na impyerno na. Impyerno sa akin, tsaka impyerno sa mga taong kahalubilo ko. Ganun ang sitwasyon ko. Gaano ito tumagal? Ay, matagal ho, dekada to. Wow. Dekada. Wow, parang sinayang mo talaga yung buhay mo. Sa akin ho, parang yung sinabi niyong sinayang ko yung buhay. Sino ba ang taong gustong sayangin yung buhay niya? Nalulung lang talaga ako, tapos yung sakit ko talaga. Tsaka ito na yung naging importante sa buhay ko, hindi na yung sarili ko. Yung paggising ko sa umaga, ang hinahanap ko, yung Drugs. yung drugs na. Hindi ko iniisip na paggising ko sa umaga, maghuhugas pala ako ng pinggan. Ay, maglalaba pala ako. Hindi. O iinom ako ng kape, o kakain ako. Paggising ko sa umaga, unang-unang sinasabi ng utak ko, paano ako titira? Pero paano yung pinambibili mo? Kasi wala ka namang stable na income at that time. Ayun ang isa sa mga salot sa pagkatao. Kasi kung wala ka ng pambili, isasanla mo yung mga Ipundar mo. naipon mo na kahit hindi naman pera, yung mga gamit, halimbawa, relo. Bebenta Oo, mo. tapos ipapatapatan ko doon sa nagbibenta ng droga, kahit ano na lang. Hanggang dumating sa puntong mawawalan ka ng paggalang sa pag-aari ng iba. Ano po ibig ko sabihin? Kukuha ka kahit hindi mo pag-aari. In other words, magnanakaw ka na. Opo. Oo. Opo. Dumating ka sa ganong extent? Opo. Oo. Yung mga alahas ng nanay ko. Kasi ayun lang, wala nang importante sa buha sa sandaling yun, kundi makatira ka lang. Makatikim ka lang, Oo, makabili ka lang ng oo, drugs. Kasi wala. masyado ka ng dependent. Oo, ganun na po. Oo. Ganun na. Oo. Ganun na. Pero hindi naman dumating sa point na pinakulong ka ng nanay mo. Dahil parang wala ka ng at that time eh. Hindi naman yung term na, parang hindi ka na nila makontrol. Makontrol. Oo. Dumating kasi sa punto, kasi ang nanay ko po nagtatrabaho sa Philippine Marines eh. Civilian employee. Isang araw, pinatawag niya na yung Philippine Marines kasi isang linggo na akong hindi nagsasalita. Nagkukulong na lang ako. Kumingi siya ng tulong sa Philippine Marines para dalhin ako doon sa rehab na pinanggalingan ko para kausapin yung psychiatrist. Ngayon, dinala ako doon. Doon yung Marines, binitbit ako doon sa sasakyan, dinala ako sa rehab sa Parañaque. Tawag nila PADAC, Parañaque Anti-Drug Abuse Council. Tapos, doon yung psychiatrist, doon yung dalawang Marines, doon yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, hindi ko na po alam gagawin kasi isang linggo na po siya hindi nagsasalita. Hindi niya kami kinakausap.
Tapos tinanong ako ng psychiatrist, bakit naman isang linggo ka nang hindi nagsasalita? Sinabi ko sa psychiatrist, kasi hindi rin po nila ako kinakausap. So nagtawanan lahat. Kasi nagtawanan lahat. Ay, sabi ni Mrs. Cruz, hindi niyo pala kinakausap yung anak niyo. Eh, hindi rin po ako kinakausap eh. Naging komedya pa. Oo, naging komedya. So nagtawanan lahat, binigyan lang ako ng Kalma. mga pangkalma. Oo. Tapos nagtawanan yung mga Pilipino. Inuwi na ako sa bahay. Was that the a sign na nagiging okay ka na? Hindi rin po eh. Hindi pa rin, Hindi oo. pa rin. 7 times ka naging labas-masok sa drugs. Kailan eventually gumaling? Yung huling rehab kong pinasukan kasi yung programa nila, hindi po yung programa mga 6 months lang, mga ilang days. Ang programa nila taon. Okay. Kasi kung according to ang tawag nila drug history, kung ang drug history mo ay ganun ka natagal gumagamit, kailangan ganito katagal ang programa. Malalim na Oo, kumbaga. yung programa Oo, kong oo. matagal na programa. Okay. Kaya ako'y, nung huli ko, halos 2 taon kalahati ako nasa rehab. Ang tagal. Opo. Oo. Pero meron naman yung phase 1, phase 2, phase 3. Kasi yung phase 1, hindi ka from the outside world, hindi mo makakausap ang magulang mo, anak mo. Pero pwede kang sulatan nila at magsusulatan kayo. Ang tawag po nila sa rehab ay tough love. Tinitiis ka ng pamilya mo dahil mahal ka. Oo. It took you 2 years and a half bago ka totally, parang fully recovered from drugs. Ano po yun eh? Pagkatapos ng 6 months, yung another 6 months, pwede ka nang bisitahin. Tapos yung another 6 months, pwede ka nang reintroduce nila doon sa naiwanan mong profession. Phase 3 po yun. Okay. Pero kailangan paliwanag mo sa kanila sa phase 3, paano mo i-introduce yung sarili mo sa profession na naiwanan mo. Sabi ko, hindi po ako marunong mag-Facebook, turuan niyo po ako. I-introduce ko po yung sarili ko. Turuan niyo po ako ng Facebook. Kaya nung unang nag-Facebook ako, tapos pinost namin, nag-trending. So, kasi pwede na akong ulit nilang Magtrabaho ulit. magtrabaho ulit. Pero, pag nagtrabaho ako, meron akong escort. Oo, may escort po ako. Oo. Parang monitor ako. Oo, tapos, uuwi po ako doon sa rehab, ita-drug test nila ako, saka lang ako papatulugin nila. So, kung may shooting po ako, doon po ako manggagaling, tapos ibabalik ako. Tapos, nung meron pang, yung bahagi ng phase 3, wala ka ng escort. Ikaw na lang mag-isa. Pero doon ka pa rin nagre-report. Opo. Tapos lahat ng sweldo ko, tiniturn over ko sa kanila. Talaga. Oo. Tapos pamasahe lang. Ang kukunin. Binigay. Parang allowance Oo, lang. kasi para bumalik yung pagbibigay respeto ko sa pera. Dati kasi, wala akong respeto sa pera eh. Wala kang pakialam. Oo, bibili lang ako ng bibili hanggang maubos. Ang galing pala ng program na yun, no? Opo. Oo. Hindi lang pwedeng sabihin kung... Oo, yes. Kasi, Oo. Nung matapos mo, let's say, eventually nung graduate ka na sa rehab, opo. kinonsider mo ba na totally healed ka na magaling ka na at kaya mo ng pangalagaan ng sarili mo? Hindi po eh. Kasi naniniwala ako doon sa sinasabi nila ng mga tao sa loob ng rehab, habang buhay ang paghilom sa sakit na addiction. Kasi anytime pwede kang bumalik eh. Matikman mo lang, pwede kang dumiretso ulit eh. When did you finally find out na magaling ka na at ayaw mo nang hanapin yung droga? Nung na po, kasi katulad ng sinabi ko, nung una kasi pagising mo, ang iniisip mo yun eh. Nung dumating sa punto na yung pagising ko, hindi ko na siya iniisip, at ang iniisip ko na lang ay ipagluto yung anak ko, yung ibabaon ng anak ko, isusuot na uniforme ng anak ko, yung mga hugasan, yung mga labada, ayun na lang. Tapos gumagalaw yung katawan ko. Minsan nga hindi, yung pagising ko, non-thinking na siya. Ang una kong pinupuntahan lagi ay washing machine. So natuto kang gumawa ng mga gawaing bahay. Opo. Kasi Okay. single father ako. Oo. Pero teka muna, at that time kasi nung malulun ka sa drugs, Opo. wala ka pang anak at that time. Opo, kasi ang panganay ko ngayon, 25 years old. So, I'm 61. So, 40 years old, Oo. mga ganun, 39, late 30s lang ako nagkaanak eh. Yes. Opo. Medyo Medyo late na po. Parang late bloomer, kumbaga. Opo, Yes, opo. oo. Speaking of anak,
nagkaroon ka ng 3 biological children. Opo, Diba? opo. Sa dalawang magkaibang babae. Opo. Okay. Yung isa, may isa kang anak na lalaki Opo. na nasa Japan ngayon. And then meron kang dalawa na biological sisters Opo. sa isa namang Opo. naging ex-partner mo. Wala ka bang pinakasalan doon sa mga naging partner mo? Wala po. Talagang ayaw mo? Ayaw nila. Kasi namanhigan kami. Namanhigan kami nung una. Oo. Oo, pananay ko, mga kapatid ko, may pinsa pa. Ayaw nila. Ayaw nung magulang ng babae. Oo. 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 Pero Pero pinayagan kami magsama. pareho ba? Pareho bang ex-partner mo na tinanggihan ka? Opo. Pareho sila? Opo. Is this the reason kung bakit totally hindi ka na nag-asawa? O, tsaka kasi walang papayag. Parang, kasi pag nag-asawa, susumpa kayo sa hirap at ginhawa. oo. O, parang siguro sinasabi nila, hindi ko kaya sa hirap at ginhawa lalaking ito. Pero yung 3 anak mo, lahat ito, kasi you were a single dad. Opo. Lahat ba itong 3 anak mo, plus 1 stepdaughter, di ba? Opo. Parang inari mo na rin parang anak, Opo. tunay na anak. Ikaw ba lahat ang nagpalaki sa mga anak mo? Ano po, magkaagakapay kami nung nanay. Co-parenting? Oo, co-parenting. Oo. Pag doon yung mga bata. Ikaw oo. ang nag-aalaga? Oo po. Tapos meron kami mga usapan na sa kanya naman yung mga bata. Oo. How are you with your ex-partners? Yung mga nanay yung mga bata? Ang mga kaibigan ko po sila ngayon. Talaga? Opo. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Maganda ang, you're in good terms, in Opo, other words. opo, Oo. opo. When was the last time na nakita mo yung anak mo? Kasi every year po kasi umuwi sila pag okay. December. Okay. Oh, because of the pandemic, Yes. naputol po 'yun. Okay. Oh, ngayon hindi rin akala ko after pandemic, makakabalik na sila. Ang sabi sa akin, kailangan muna kaming yung mga nawala sa amin mag-replenish bago ulit gumastos pa balik. Ngayon, parang nakabangon na sila from the pandemic. Uuwi na sila next year, August. Regularly in touch ka naman Opo. naman sa anak mo? Opo. Oo. Nagbi-video call. Okay. Ilang Opo. taon na yung son mo? 10. Ang mag-11 next year. Ito yung bunso, di ba? Opo, Ito yung opo, bunso. opo. Kumusta naman yung dalawa mong girls? Yung isa po, 25 years old. Yung panganay? Oo, Oo. 25 years old. And nag-decide na pong humiwalay kasi ang layo sa trabaho nung ang aking tinitirahan. Meron na siyang ka-live-in. May partner na siya. Oo, meron Tapos siyang- yung kasunod, ilang taon na siya? Yung kasunod, 15 years old. 10 years apart? Oo, 10 years apart po. Tapos nag-decide kami na doon na siya sa probinsya mag-aral. Tsaka nag-decide din siya na doon na sa probinsya mag-aral. Oh, so, magkahalalayo ng mga anak Oo mo, nga, di oo ba? nga po, So, oo. so, wala kang kapisan or kasama ng mga anak? Wala po. Oo, Wala. Sa ngayon, wala. So, talagang totally Opo, solo oo. katawan ka lang sa Opo, buhay opo. right now. Yes, ma'am. Oo, dahil Yes, malayo yes, ang mga anak tita. mo. Yung panganay mo, yung 25 years old, di ba nag-artista siya for a while? Oo po, nung magsi-6 years old siya, kasi isa kong kaibigan, nag-graduate din ng Makiling, tapos magdidirect sila ng isang pelikula nung kanyang partner, sinabihan ako, may audition kami para sa pelikulang gagawin ko. Ipag-audition mo yung anak mo, kasi nakita niya eh. Tapos pumunta kami doon, nag-audition. Tapos, ang last na magdi-decide kasi yung artistang magbibida doon, na si Maricel Soriano. So, meron silang napiling 3, tapos mula sa 3, siya na ang pipili kung sino ang magiging anak niya. Ang Parang pinili final niya, choice. Opo, ang pinili niya yung anak ko. Okay. Ito yung pelikulang Inang Yaya ng Unitel Films. Oh, yes. Oo, Opo, oo, yun. oo. Oo. Maricel Soriano. So, Opo. your daughter at that time was only 6 years old? Opo. Parang kumbaga child actress. Opo. Pero bakit hindi nagtuloy-tuloy ang pag-artista niya? Kasi after the film, nanalo yung anak ko ng Star Award. Star Award. Best child actress. Oo, tsaka FAMAS. Oo, di ba? Tapos na-nominate siya sa Urian na Best Actress. Yes. Kasi wala naman child actress sa Urian during that time. Dumami yung inquiry na kinukuha siyang artista. Pero kami, nagsasama pa kami ng nanay niya, nag-decide kami, ayaw namin maging PA ng anak namin. Or maging alalay. Oo, maging alalay. Oo, sayang naman. Oo. Pero nga kung pinagpatuloy namin yon, siguro, kasi para sa kanya yun eh. Oo. Kami ang nag-decide eh. Oo. Tsaka nag-i-enjoy siya sa acting.
Parang sayang, Oo, no? Sayang. oo nga. Oo. Desisyon ng adult eh. Oo. Oo, kasi mas gusto namin mag-aral siya kaysa mag-artista. Oo. And eventually naman nakapagtapos siya ng pag-aaral niya. Hindi rin. Hindi rin? Okay. Na high school. Oo. High school, nakapagtapos Hanggang siya. high school, oo. Oh, pero yung kolehiyo, Hindi na rin. oo, parang ginaya ata ko eh. Oo, parang ganun. Pero since 10 years old pa lang yung anak mong lalaki na nasa Japan, tapos 15, at least yung 15 years old mo nag-aaral. Opo, Oo, opo. sa probinsya nga lang. Opo. We're in the province. Sa La Union po, Lingsat. Oo. Sino kasama niya doon? Yung nanay niya po, tsaka yung stepdaughter ko. Okay. Opo. Oh, pero how often do you see them? Pag katulad po ngayon, magsisimula na yung teleserye ko sa second week of October. Sa Wednesday, dadalawin ko na sila. I Oo, see. opo. So at least talagang may regular contact pa rin naman ikaw sa mga anak mo. Oo naman po. Ikaw hindi mo tinapos yung college. Yes po. 'Di ba? Pero natapos mo at least yung high school. Yes po. Oo. Pero ang maganda dun sa high school, kumpleto ba 'yon? Yes po. Pare-pareho Pareho lang. din, oo. Kasi sa umaga po, academics. Okay. Kung ano yung programa ng DepEd, ginagawa rin po namin. Okay. Pero pagdating po ng hapon, sa arts na, Okay. Parang ito yung parang extracurricular activities nyo. yung, Oo, yung theater. ano po major eh. Hindi Oh, extra, hindi extra, Hindi. hindi po extra Na curricular. parang college level na rin Oo, yun, parang di ba? ando doon ka dahil nakakitaan ka ng taglay na Parang special. Oo, parang may special students kayo Opo, dito. opo, oo. opo. Sol, kasi masasabi kong talagang innate or natural Opo, yung opo. pagiging aktor mo, di ba? Oo. So pumasok ka lang sa mainstream nung gawin mo yung kauna-unahang pelikula mo Sa Sinimalaya. for Sinimalaya. The first Sinimalaya. Yes po. This was in 2005. Yes Right? po. Ang pelikulang, Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. okay. Oh. It was an award-winning movie, right? Yes po. Oo. Yes Oo. po. Nanalo ka ba doon? Ng Empress. Oh. Pero wala nang Empress ngayon. Doon po ako na binigyan ako ng Recognition. recognition po. Okay. Sa, Parang best supporting actor. yes po. Oh, wow. Yes po. That was your first acting award. Apo. Pero consistent naman ako sa mga award-giving bodies na nominate ako. Ibig lang sabihin, magaling kang aktor. Almost. Diba? Oo. More or less, you already have something like 7 acting awards. Parang- Puro boss, Opo, best opo. supporting actors. Opo, para Oo. sa mga eskwela po. Kasi ako'y sumusuporta sa mga student filmmaker. Ngayon, pag may inquiry sa akin, tinatanggap ko po. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Kakaiba ka kasi like, you're being passionate with what you're doing, di ba? Tulad ng pagtuturo sa mga estudyante, batang estudyante. Opo. Paano ito nagsimula? Nagsimula ito, kagaya ng sinabi ko po, noon sa paghanga ko sa aking unang guro sa drama, si Onofre Pagsanghan. Naging ano ko po siya, idol eh. Na nung tinuturuan niya kami, basta nakikita ko siya yung passion niya, yung tuturo. Tapos meron siyang ligayang binibigay at nakakakuha rin silang ligaya mula sa aming mga bata. Ngayon, nakikita ko ngayon, ito pong ginawa kong pelikulang In Thy Name, na kami lock-in sa Nueva Ecija. Pag wala pong shoot, ako po ay humahanap ng public school para magturo ng children's theater. Ano nakukuha mo dito? Yung ano po, ligaya eh. Ibang joy, Oo, no? iba eh. Oo. Iba eh. Hindi mababayaran eh. Yes. Oo. Hindi talaga mababayaran. Priceless, kumbaga, Oo, di ba? opo. Tapos makita mo yung bata sa umpisa, yung nangingimi na hindi nagpa-participate. Mamaya-maya, siya na yung pinakamaingay. So, nabuksan mo yung bata. Yung interest ng Oo, bata. yung interest ng bata. Oo. Tapos, yung makita mo lang silang, makapatong sila sa entablado, na sila lang mag-isa. Sa umpisa kasi, talagang... Reluctant, Oo. oo. Pero inuumpisahan ko sila sa tinatawag kong theater games eh. So, laro lang lahat. Laro. So, from theater games, from playing, mag-transform ho yan sa isang play. Magkakaroon ng narrative. So, hindi mo ini-explain yung drama sa kanila, kundi magsisimula yun sa isang laro, from play, magiging isang play na may narrative na. Kahit maikling-maikli lang. Ikwento mo nga itong habang ginagawa mo itong pelikulang In Thy Name. Opo. What do you do with your spare time? Ayun nga po, naghahanap po ako ng public school na pwede kong bahagi yung aking na-discover sa teatro po. So nakikipag-coordinate ka sa mga teachers o principal? Meron kasi akong kaibigan doon sa Palayan City na isang konsehal, si Konsehal Alvin na Magtalas. Siya po ang kinontak ko na sinabi ko,
Meron kaming lock-in dyan, pero sa shooting days ko, wala akong shooting. Ayoko nang umuwi ng Maynila. Nais kong magturo ng mga bata sa public school. Sige, hayaan mo, tutulungan kita. So, kinausap niya yung supervisor ng district. Kamason niya ata yun. Pinakausap niya sa akin. Tapos yung pagbaba nung proposal ko, binaba naman ng supervisor sa principal ng Palangayan City National High School. So, pagbaba doon, binaba nila doon sa arts coordinator nila. Tapos nag-announce. Oo. Kung sino yung mga interested. Opo. Tsaka Oo. hindi lang isang eskwelahan, 3 ata sila. Wow. Ang umaten, higit ng 100. Wow! Na-manage mo lahat yun? Ayun nga ho, Oo. na medyo mag-isa lang kasi ako. Na-manage ko po, kailangan ko lang pag-aralan yung mga sandaling paano ko sila i-contain. So, nilabas ko sila sa gym, tapos na-contain ko naman sila. Pero, hindi na ma-contain ng aking stamina. Oo, kasi kailangan ako. Pero mo, isang Oo, tapos medyo humihingal na ako, kailangan na ako, rin, hindi na pala ako ganun kabata. So, binalik ko sila sa mas intimate space, doon sa loob ng kanilang tinatawag na wellness room. Doon sa wellness room, meron dong mga instrumento, meron mga maliit na entablado. So, ang ginawa ko, the following day, hiniwalay ko sila. Sa umaga, elementary school, sa hapon, yung high school. Tapos, at the end of the day, magsasama-sama sila. Opo, nagawa ko po yun. Ang galing. Opo. So, gaano katagal, every time nagbibigay ka ng parang free workshop sa mga bata? Pag bibigay po ng workshop sa mga bata, 3 hours and 3 hours yan. Kahit sa Ngayon, kasi ang sinasabi ko sa high school, kasi hindi ko na may explain sa elementary school yung thing. Ang sinasabi ko sa high school, kasi ang tawag ko sa acting, tinranslate ko, ang sining ng pagganap ay hindi maituturo. Bakit hindi maituturo? Kasi kailangan nating ganapin. Kailangan nating maging ganap. Kailangan nating gawin yung karakter na sinasabi natin. Kasi hindi mo siya pwedeng ipaliwanag sa salita eh. Kailangan gawin nung estudyante. I-act out. Yes po. Saka siya ang makakasagot ng mga katanungan niya. Habang ginagampanan niya yun. Dito sa Maynila ba, ginagawa mo rin yan? Opo, pag may pagkakataon. Alam mo, hindi ka nawawala ng trabaho. Tuloy-tuloy ang trabaho mo. Ang pinagtataka ko lang, how come up to this time, napaka-importante kasi ng sasakyan, hindi ka pa rin bumibili ng sasakyan, sarili mong sasakyan. Kasi po may takot ako mag-drive. Okay. Parang yun ang magiging dahilan ng aking pagpanaw. Kaya ayaw kong humawak ng manabela. Meron akong nakikita visual hallucinations. Oo. Siguro dahil na rin dun sa aking pagkalulong sa drugs. Okay, oo. Meron ba? Nagpa-flashback pa rin ba every once in a while? May hallucination. May audio, Okay. tapos may visual. Okay. May visual. Minsan nakasakay lang ako sa sasakyan, biglang parang may dumalo, mga ganun. Tapos iilig akong ganyan. Kung nagda-drive ako noon, wala na. Oo. Balikan ko lang muna yung sa father mo. Opo. You were only in grade school when your father passed on by accident. Opo. Kasi ngayon, grade 5 ako, natutulog kami, biglang meron ako narinig na malaking lakas na putok ng baril. Bumangon kami, tapos humiyaw yung nanay ko. Tapos sa kwarto, lumabas ako. Paglabas ko, tinatangkang buhatin ng nanay ko yung tatay kong nakalugmok. Tapos nung pupunta na ako para tulungan yung nanay ko, bumagsak ang tatay. Bumagsak yung tatay ko. Yung pagbagsak ng tatay ko, yung kamay niya, yung pagbagsak po ba? Pagbagsak niya, yung tinamaan yung mukha ko dito, tapos sigaw sigaw yung nanay ko, andyan na yung mga kapitbahay, dinala na sa ospital. Tapos nanay ko, tatlong araw, tatlong gabi sa ospital, doon kami. Tapos, ayun, in-announce nung na wala na siya. Aksidente daw. Aksidente habang naglilinis ng baril. Replay ito, di ba? Hindi lang... Ano po to Armalite yung Armalite, dala-dala okay. niya. Oo. Pero dito siya tinamaan sa dibdib. Ibig sabihin, yung... Nakaumang talaga. Oo. Nakaumang talaga. Possibility na ganung nakaumang, pinapatawad ko na siya. Parang may factor ng suicide. Oo. Pero wala naman kayong napapansin sa father niyo before he died. Nung panahon kasi ng martial law, marami silang mga pinupuntahan, mga confidential assignment. Pagbabalik siya, tulala na siya. Naiatang sa mother mo lahat ng responsibilidad. Opo. Nung wala yung tatay ko, inabsorb po siya ng Philippine Coast Guard bilang tulong sa amin ng
Philippine Coast Guard. Naging civilian employee po siya. Tapos after that, naging civilian employee po siya sa Philippine Marine. Kaya nakakapagdala siya ng mga Philippine Marine sa bahay para bitbitin ako. At that time ba may resistance ka nung binitbit ka? Papunta? Hindi, wala naman po. Wala naman. resistance. Wala Oo. akong resistance. Oo. Kasi hindi magagawa ng nanay ko yun kasi may takot na nga eh. May takot sa akin. Paano ka nakabawi sa nanay mo? Ngayon, hindi pag ganun ka, unti-unti ako nakakabawi dito sa mga nagaganap sa akin buhay, pagdalaw-dalaw ko sa kanya, sa mga parangal na binibigay sa akin, tuwan-tuwa naman siya. Pero hindi ako lubos na makakabawi sa kanya. Kasi dumating ang aking yung mga parangal, yung mga magandang nagaganap sa buhay ko, nagaganap sa pamilya ko, naka-wheelchair na si nanay. Yun. Pero nga, meron nga akong isang kaibigan, taga-showbiz din, sabi niya, ikatuwa mo pa yan. Kasi alam mo, hindi nasaksihan ng nanay kong pagbabago ko. Ngayon, bagahe ko ito na dadalhin na. Ano isang bagay na magpapaiyak sa isang Soliman Cruz? Yung sa akin, hindi na ako magdudulot ng pag-iyak sa aking nanay. Ngayon kasi wala na kaming karapatang magkakapatid na bigyan pa ng sama ng loob ng aming nanay. She's 91. Oh, yeah. Oo, she's 91. Tsaka kung meron man kaming may mga conflict man kami magkakapatid, sinasabi namin, wag tong makakarating kay nanay ha, tayo-tayo lang to. Nung totally nawala ka na sa rehab, naging maayos ka na, Apo, humingi ka ba ng tawad sa nanay mo? parati naman po ako humihingi ng tawad sa nanay. Nagiging natatransform naman namin sa humor yung naganap sa amin. Yung mga kapatid mo, nung gumaling ka na from addiction, Oh. was there a time na sinumbatan ka nila? Ayun doon din ako bumibilib sa kanila, hindi na ako sinumbatan eh. Kahit isang beses. Siguro sila. Pero yung panganay, nagpakita yun hindi naman Nanggalit? nang galit. Pero ang tawag sa loob ng rehab, tough love yan ng kapatid mo. Yes. Tiniis ka kasi mahal ka. Kasi kung di niya ginawa yon, hindi rin ako gagaling. Kaya kailangan talaga maging tough. Sa mga anak mo, paano ka bumawi sa mga anak mo? Hindi po ako conscious na kailangan ko bumawi sa mga anak ko. Gagawin ko lang yung responsibilidad ko bilang tatay na ayon sa aking kakayanan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may isa kang pelikula, international action movie, kung saan ikaw mismo ang bida. Opo. Ito yung To the North, Opo. directed by a Romanian director. Yes. Right? Yes Diba? po. Yes po, Si tita. Mihai. Mihai. Minkan. Kai, Yeah. right? Oo. Nakakataba ng puso. Siyempre, pag ang mga kapwa mong Pilipino na nag-shine sa ibang bansa, Opo. di ba? Paano ito nangyari? Nangyari po ito dahil sa pagganap ko sa mga pelikula ni Love Diaz. Noong pinalabas po yung pelikula niya sa Venice, nakapanood yung Romanian director nung pelikula niya at nagustuhan yung pagganap ko. Ngayon, nung nagka-casting na sila, sabi nila, hindi na tayo kailangang pumunta ng Pilipinas kasi additional budget pa yan eh. So, Totoo. ang ipipresent natin, yung pelikula ni Love Diaz, kasi ito yung aktor na gusto ko, naaprubahan naman po. Tsaka bida po doon Filipino seaman eh. Ikaw yon. Opo. Ikaw yon. Opo. Ang kwento nung pelikulang yun kami ay nasa international vessel na ang aming kapitan ay Taiwanese na iba yung pamamalakad nila sa very professional pamamalakad ng barko. Merong nakalusot na stowaway mula sa Bulgaria. Pag ang barko ninyo ay nalusutan ng isang stowaway, inireport nyo ito doon sa bansang dadaong yung inyong barko, mawawalan lahat kayo ng lisensya. Kaya ang justice system sa barko, pag merong nakalusot na stowaway, tinatapon sa dagat. Kaysa naman, dahil sa isang tao, lahat kami mawalan ng trabaho, mawalan ng lisensya. Ako po, yung karakter ko, isang reliyosong Filipino seaman, nung nakita ko yung stowaway, dun sa bag niya, merong Biblia. Sabi ko, ito na ata ang sinasabi ng Diyos na paniniwalaan ko, na itago ang taong ito. So, tinago ko yung taong yon doon sa ilalim ng barko. Hanggang tinakasan na siya ng bait. Kasi walang ilaw, dinadalan ko lang siya ng pagkain, tapos dinadasalan ko. Tapos hanggang na-discovery nila na merong stowaway. Tapos nung na-discovery na nila, itinatakas ko na yung stowaway, tinakasan naman ako ng stowaway. Tapos hinanap na namin ng hinanap, yung stowaway na yon, kasi sa barko, commercial vessel, na maritime commercial vessel, ang tanging may hawak lang ng baril,
ay ang kapitan. Eh, yung stowaway na yun, dumating sa punto na naagawa niya na ng baril yung kapitan. So, siya yung makapangyarihan doon sa confrontation namin. Binaril niya yung kapitan, binaril niya yung assistant ng kapitan, binaril niya yung kaibigan ko. Nung ako na yung babarilin, meron siyang sinasabi at meron din, kasi may punto na walang linya yung aking character during that scene. Pero sabi ng director Mihay, Minkan, kailangan magkaroon ka ng dialogue eh. Eh, may dala akong poetry book ni Jose Garcia Villa. Meron akong paborito dong poetry. Oo. Pinabasa ko sa kanya. Tapos tumingin niya sa akin, ito yun. Ito yung sasabihin mo. Tapos tinranslate nila. May translator kami Filipina-based sa Athens. May katrabaho rin kami. Kasi hindi lang kami sa Romania nag-shoot eh, pati sa Athens. So yung eksenang yun, yung dialogue ko galing sa poetry. Yung pagka-prosthetic ng character, na yung magana yung mata, tapos duguan na siya. O kasi Yung character mo. hindi, yung character ng stowaway. I see. Oo, kasi pinalo na siya sa ulo, tapos naagawan niya ng naagawan niya ng baril. Yung itsura niya habang kinakausap ko siya, mukha siya si Jesus Christ na nakatutok sa akin. Yung eksenang yon, hindi lang luha ang tumulo sa akin, pawis, uhog, laway, lahat. Nakatutok sa akin, duguan siya, wasak yung mukha, tinututukan niya ako ng baril. Pero hindi ito natuloy. Oo, hindi natuloy. natuloy. Hindi natuloy. Ang malaking kaibahan talaga sa paggawa ng pelikula doon sa kanila, kasi naging sine Europa na eh. Hindi lang Romania, kundi ang mga co-producers namin ay iba't ibang bansa na eh. May France, Czechoslovakia, and Bulgaria. Meron silang ensayo. Ang ensayo ko bilang aktor, 2 linggo. Wow. Tapos may ensayo pa sa actual set. With your co-actors. Yes. Tapos meron pang ensayo sa pag-ilaw. Tapos camera. 1 linggo yun. Lumalabas na halos 1 buwan ng rehearsal bago kami pumunta sa actual set. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Nung bata ako, gusto kong balikan dahil parang doon ako kukuha ng narrative ko para gawin kong istorya at gagawin kong material para sa mga ginagawa kong play para sa mga bata. Ano pang ibang gusto mong gawin sa buhay mo? Ngayon sa buhay ko, gusto ko mag-graduate ng kolehiyo. Okay. Opo, Hindi opo. naman imposible kung talagang Opo, gugustuhin mo. Opo. Okay. Kasi Anong gusto mong kunin sa college? siguro ho, education na. Para yung may Kasi mahilig kang magturo Oo, eh. tsaka maging licensed teacher na ako. Okay. Opo. Okay. Opo. Pangalawa, gusto kong maging isang manunulat ng dula. Okay. Tsaka ng dulang pelikula. Hindi mo pa natatry? Ay, hindi pa po. Hindi pa, Hindi pa okay. po. Opo. Okay. Sa rami ng characters na ginampanan mo na, anong pinakagusto mo? Pinakagusto ko ngayon yung mga role kong tatay. Kasi tatay na ako. So, hindi nagagampanan yung pagganap ko ba ng tatay Natural. sa buhay, Oo. tsaka sa lolo. Oo. Yung gano'n. Sino ang gusto mo pang makatrabaho? Junie Gamboa, Tommy Abuel, yung mga senior. Talaga? Opo. Boji Pascua. Oo. Pero nakatrabaho mo na sila sa Batang Quiapo or Hindi ko po probinsyano? ka-eksena eh. Hindi mo Oo, naka-eksena hindi ko at all. na-eksena, oo. Magagaling to eh. Oo, Magagaling. eh. Oo, Oo, hindi ko po oo. naka-eksena Magagaling at na all. actor. Mensahe mo sa mga estudyante mo. Unang-una, enjoy life. Kailangan makakita ka sa buhay ng ligaya. Ligaya ang hinahanap natin sa buhay. Hindi ligayang makakuha mo sa chemical o kung sa alcohol o sa yung ligaya ng pakikipagkapwa, yung ligaya ng maging bahagi ng komunidad, maging bahagi. Mensahe mo sa mga anak mo. Maging hanapin nyo ang kaliligaya nyo. Kahit ibang ang nais ko para sa inyo, sundin nyo yung nais nyo. At susuportan ko kayo. Mensahe mo sa lahat? Mabuhay po tayo hanggang gusto natin, pero anong klaseng buhay ang gagampanan natin? Sinasabi ko nga sa mga batang tinuturuan ko, lahat tayo ay bilyonaryo. Bakit tayo bilyonaryo? Dahil sa bilyong-bilyong brain cells sa ating utak. Ito yung brain cells na paano natin siya pagyayamanin, yung pagdating sa paglustay dito. Darating yan, ilulustayin mo yung the brain cells in your head. Pero ako, ngayon may sinasabi ako na lagi kong sinasabi na habi-habi po. Everything is woven. Everything is all about tapestry. So, meron tayong hinahabi ngayon dito, may hinahabi tayo. Nawa, masagot natin lahat ang katanungang mula saan tayo hahabi.
Ayun na po ang ginagawa ko bilang aktor. Pag pupunta po ako sa set, ang lagi kong katanungang gusto kong gampanan mula saan ako dito hahabi. Kaya yung sinasabi ko, habi-habi po. How do you want to be remembered? A beautiful question. Ako, I want to be remembered as a teacher of children. And of course, lahat ng mga dapat nilang abangan. Ito pong pelikula ngayon na ito po ang pamagat ng aming pelikula katatapos lang. In Thy Name, ito po isa sa mga pelikula kong pinagmamalaki. Kasi ito yung storya ng mga kinidnap na guro, na principal, na mga estudyante na pinahirapan, pinutulan ng ulo. Anong dahilan? Bakit nila ginawa yun? Nung mga nangidnap sila. Gusto lang nilang bibigyan nyo kami ng ganitong halaga, papakawalan namin sila. Ngayon, itong pelikulang ito ay binibigyan ng saysay ang buhay ng mga lahat ng namatay doon sa kidnapping na yun. At binibigyan ding saysay yung mga nagligtas sa kanila, yung Philippine Army. So this is based on the true-to-life story? Yes, ma'am. Oh, Yes po, tita. Abangan nyo po yung ginawa namin po na international film. Ito po yung Australian production, kasama po ang FDCP. Ito pong director namin ay professional photographer na Australian-Filipino. Siya po ay bumabalik sa kanyang ugat at napakaganda po na experience. Doon sa pagbabalik niya sa kanyang ugat, yung kanyang mga ninuno ay kanyang unting-unting naiintindihan at natatagpuan. The First Light, ayun po ang title ng pelikula. Kasama ko po dito si Ruby Ruiz, si Louie Manansala, si Maricel Soriano, Rex Cortez, at marami po pong iba. Na yung mga eksena, akala mo litrato siya, tapos bigla na lang kaming gagalaw. Ganun yung kanyang konsepto. TV series na abangan? Meron ho. Wala ka na sa Batang Quiapo, di ba? Wala na po eh. Alright. Nailagay na ako sa kabaong. Okay. At may abangan silang bagong serye. Ito po yung Nobody. Yes. Oo, Nobody po. Gerald Anderson. Opo, Gerald Anderson. Gerald Anderson. Opo. At marami pang iba. Opo. Yes, Anya. Sabi ko nga sa iyo, busy. As one of the busiest actors. At marami po mga eskwelahang mapupuntahan. And with that, Sol, maraming salamat for your time and for salamat din po. sharing your life story to us. Salamat Maraming po. salamat. Maraming. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe, Dennis, of course, Roland, and Alvin. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Placed by Richie Ang, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpol Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center, Neola Nail and Spa, Manila Bulletin, Studio Manila, Tokyo Grill Tomas Morato, Mesa Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.